Sikat na TikTok teen, pinalabas ng opisina na labis nilang pinagsisihan. Sa panahon ngayon, ang pag-iisip ng tamang desisyon sa isang bagay, lalo na may kinalaman sa pagsalba ng isang kumpanya, ay kinakailangan ng matinding kaalaman sa propesyon. Sa istoryang pag-uusapan natin ngayon, ay malalaman natin kung papaanong naiiba ang paraan at sitwasyon sa bawat pagdaan ng panahon, at hindi dapat natin inuulit ang isang bagay na hindi na umeepekto sa simula pa lamang, na kailangan natin umayon sa realidad ng buhay at kung paano ito makatutulong sa atin. Isang araw sa isang interior design services office ay nagmi-meeting ang lahat tungkol sa pagbaba ng rating ng kanilang kumpanya, kung saan ang lahat ay nagtsatsagang mag-abang ng tawag ng customer. Pero nauwi lamang sila sa pagkabigo at ilang di importanteng tawag mula sa ilang telemarketer. Lalo pang nadagdagan ang problema nila sa pagdating ng kanilang late rent notice mula sa landlord, kung saan nakasaad na isang buwan na silang delayed sa kanilang upa para ipagpatuloy ang kanilang serbisyo. Ang lahat ay tila binabalot ng matinding problema, lalong-lalo na si Daisy na siyang pinaka-leader nila. Kapag nagpatuloy kasi sila sa mababang rate na meron sila, ay tuluyan na silang mawawalan lahat ng trabaho. Nang biglang nagsuggest ng isang marketing idea ang isa niyang matagal ng empleyado na si Barbara, na siyang pinakamatanda sa kanilang lahat. Nagsuggest siya na gawin kung ano ang ginagawa nila noon, na ipublish na lamang ang kanilang serbisyo sa front page ng dyaryo, na labis namang pinabulaanan ni Daisy dahil wala na nga namang nagbabasa ng dyaryo ngayon. Lalo na't iba na ang panahon ngayon kaysa dati. Bukod pa doon ay tiyak na mapapagastos sila ng malaki at mauubusan ng budget dahil sa publication na yon, na sa tingin ni Daisy ay hindi napapatok sa makabagong sistema ng panahon. Gayunpaman, si Barbara ang pinakamatagal at naging mahusay na marketing in charge noon at lubusan iyong nirerespeto ng kanyang mga katrabaho. Pero buo ang isip ni Daisy na mag-isip ng mas bagong idea para maayos ang lahat. Dito na niya pinasok ang 20 taong gulang na si Allyson, na nataong isang sikat na TikToker sa kanila, na siyang sanay na din sa pag-advertise ng ilang company at services. Talaga dahil si Allyson, sikat talaga siya na TikToker. May gulat na wika ng isa sa kanyang empleyado nang biglang pumasok na nga sa kanilang opisina si Allyson. Naging mainit ang pagtanggap ng lahat sa kanya, maliban sa isang tao ng mga sandaling iyon. Kahit sino sa inyo, sabihin nyo naman sa akin na biro lang ito. Paanong ang 15 taong gulang na batang tulad niya na isang tuktik superstar ang magre-resolba ng ating problema? Painsultong wika ni Barbara sa harapan ng dalaga. Sa totoo po, 20 years old na po ako at may karanasan na po ako sa pagre-resolba ng ganitong problema kahit papaano. Mga salitang tinawanan na lamang ni Barbara. May karanasan? Iha? Bata ka pa. Baka ngayon ka pa nga lang natuto magsintas ng sarili mong sapatos. Samantalang ako ay mayroon ng 20 taon ng karanasan sa marketing. At iyon ang karanasan na tinatawag na mas kailangan natin ang hindi isang bata na kagaya niya. Tura ni Barbara sa lahat. Barb, hindi ka dapat nagsasalita sa kanya ng ganyan. Wika ni Daisy na agad namang sinagot ni Barbara. Sinasabi ko lang ang tingin kong tama. Basta, yun ang idea. Magpapublish tayo sa dyaryo at lagi niyong tatandaan na old is gold. Sabay alis nito sa opisina. Si Daisy naman ay wala na lamang nagawa kundi ang humingi ng pasensya kay Allyson dahil sa mga sinabi ni Barbara sa kanya, na inunawa na lamang ni Allyson na nagsabing,
Sanay na naman siya na punahin dahil sa mura niyang edad. Nang mga sandaling iyon ay nagkaroon ng importanteng tawag si Daisy, kaya ibinili na niya muna si Allyson sa isang empleyado niya na si Valerie. Naiikot siya sa kanilang maliit na kumpanya para magka-idea ito sa estratehiya na kanyang gagawin. Sabik naman si Valerie na makasama si Allyson na isa ring tagahanga ng dalaga. Dito napahinto si Valerie at Allyson sa isang bakanting opisina at doon sarili nang nakapag-usap tungkol kay Barbara, tungkol sa kung papaanong naiwan ang isip nito sa makalumang panahon. Nang biglang mapansin ni Allyson ang medyo hindi maganda at makalumang pag-aayos ng kanilang mga gamit sa opisina, lalo na sa mesa nito. Alam ko na, kunan mo ako at gagawa tayo ng time-lapse tungkol sa mas maganda at mas cute na pag-aayos ng office desk, at iyon ang unang ipipresent ko sa TikTok para makita ng marami. Sige, magandang idea mo. Agad namang pumwesto si Valerie, hawak ang phone ni Allyson para kunan ito habang nag-aayos ng mesa nang biglang dumating si Barbara sa eksena. Ano ito? Gumagawa na po kami ng TikTok, wika ni Valerie. Ito na ang inyong pinagmamalaki sa akin? So, inaasahan nyo na dahil dyan ay mahimalang magre-ring ang mga telepono natin sa tawag na mga customers. Ganun ba? Opo naman po, lalo na kapag tinag ko na po kayo lahat. Ang lingid sa kalaman ni Allyson ay wala ni sino man sa kumpanya ang merong account sa TikTok dahil hindi sila sinanay sa ganoong pamamaraan. Paano? Bakit? Kailangan yun. Pagtatakang wika ni Allyson na kagad naman sinagot ni Barbara. Hindi kami mag-aaksaya ng pera para dyan sa TikTok na yan. Pero libre po ito. Kahit na hindi pa din. Kung kinaya ko to dahil sa 20 taong karanasan ko, tiyak na hindi mo ito kakayanin. Inaaksaya mo lang ang oras mo dito. Sabay alis na nito para iwan ang dalawa. Pagpasensyahan mo na siya kung ganun siya magsalita. Huwag mo na lang siyang pansinin. Siguro mas maganda kung aalis na muna ako. Sigurado ka? Pasensya ka na talaga. Sabay alis na ni Allyson, dala-dala ang kanyang sama ng loob. Gayunpaman, bago makalabas si Allyson para makauwi, ay napansin siya agad ni Daisy at inawat ito. San ka pupunta? May pag-aalalang tanong nito. Pasensya na sa tingin ko kasi hindi talaga ako nabibilang dito. Bakit naman? Masyado akong pinag-initan ni Barbara. Pasensya ka na talaga. Ano na naman ba ang sinabi niya sa'yo? Sige na, okay lang. Sabihin mo na sa akin at ako ang kakausap sa kanya. Hindi pa naman nakakasagot si Allyson ay umentra na naman sa kanilang usapan si Barbara. Sinabi ko lang naman sa kanya ang totoo na ang pambatang idea niya ay malabong gumana. Anong idea? Pagtatanong na tugon ni Daisy, sabay harap nito kay Allyson. Gusto niyang kumuha ng video tungkol sa pag-aayos ng mesa para itagsa kung kani-kanino, ewan ko. Tura ni Barbara, sabay dating naman ni Valerie. Sa totoo lang, isa yung magandang idea. Pagmamalaki nito sa lahat, sabay paliwanag ni Allyson sa kanyang plano. Nais ko sanang gumawa ng TikTok video patungkol sa mas pina-improve na design process of decorating an office desk. At iyon ang ipapakalat ka sa social media network para umagaw sa pansin ng nakakarami. Gayun din, ipupush ng mga viewers ko ang inyong website para direkta silang kumontak sa inyo. Kaya kung titingnan nyo, kagaya ng sinabi ko, may kakayahan ako kahit papano sa ganitong bagay po. Bumilib naman agad si Daisy sa ideyang iyon ni Allyson at agad niyang inaprubahan ito. Kahit pa pinagpipilitan ni Barbara ng mga oras na iyon na mali ang desisyon nila sa pag-hire kay Allyson, ay buo na ang loob ni Daisy.
Tandaan nyo, old is gold. Ba't ba tayo nakikinig sa payo ng isang bata? Isa itong insanity. Nang mga oras na yon ay hindi na napigilan ni Alayson na sumagot kay Barbara. Alam mo ba ang ibig sabihin ng insanity? Yun yung tipong pilit mong ginagawa ang isang bagay ng paulit-ulit habang nag-aabang ka ng ibang resulta. Kapag nagpatuloy ka sa ganitong paniniwala, ang lagay ng kumpanya nyo ay hindi na magbabago pa. Old isn't always gold. Kung minsan, new is what to do. Si Daisy ay nakaisip ng isang paraan para maayos ang lahat. Maganda ang idea mo, Alayson. Gusto ko yan. Gagawin natin yan. At kapag yan ay hindi umepekto, sige Barb, gagawa na lang tayo ng full page publication sa dyaryo. O edi sige, hindi naman siguro magiging matagal yan. Huling wika ni Barbara bago tuluyang umalis. Dito ginawa ni Valerie at Alayson ang kanilang idea at nang matapos na ito i-edit ni Alayson ay pinost na niya ito sa kanyang TikTok account habang nakatag ang kanilang website sa bio na check out Daisy's Design. Sa opisina ay nandun silang lahat para mag-antay ng tawag at kasama na nila si Alayson sa mesa ng pagkakataong iyon. Nagsalita si Barbara. Oh, may natawag na ba? Akala ko ba may tatawag na? Hindi po ganun kabilis yun. Kailangan po natin maghintay. Nang may nagring na isa sa mga telepono na sinagot naman agad ng isa sa mga empleyado ni Daisy, pero isa na naman itong telemarketer. Dito, humalakhak na ng nakainsultong tawa si Barbara. Nakakahiya siguro ano? Sinabi ko na kasi sa inyo, walang halagang idea mo iha. Inaksaya mo lang ang oras namin. Pero magtiwala po kayo sa akin. Kailangan po natin maiksing panahon at oras. Magtiwala sa'yo? Isa ka lang bata na walang karanasan. Ang pag-hire sa'yo dito ay isang malaking kalukuhan. Hindi na kinaya pa ni Alayson ang mga salitang sinabi ni Barbara sa kanya. Kaya patakbo na itong umalis sa kanilang opisina. Hindi ka dapat nagsasalita sa kanya ng ganon. Nagsasabi lang ako ng totoo. Wala tayong mapapala sa kanya. Ngayon, kailangan na natin magmadali. Dahil madami na tayong nasasayang na oras dahil dyan. Kailangan na nating gumawa ng full advertisement sa dyaryo. Nang mga sandaling iyon ay natigil ang kanyang pagsasalita dahil sa pagring ng isang telepono. Natuwa naman si Daisy na malamang isa na itong customer na nakapanood sa TikTok na ginawa ni Alayson. Ito ay nasundan pa ng isa pang tawag at isa pang tawag hanggang sa magtunugan na ng sunod-sunod ang mga telepono sa iisang dahilan. Laking pasasalamat ng lahat sa nangyari at ng mga oras na iyon ay dali-daling lumabas si Barbara para habulin si Alayson. At naabutan naman niya ito na malungkot na nag-iisa sa labas. Buong lakas ito na humingi ng tawad sa kanya. Alayson, patawad. Siguro, natakot lang talaga ako na mabaliwala ako at mapalitan ako ng isang tao, lalo pa ng isang bata na kagaya mo. Naintindihan ko, tama ka. Nagsunod-sunod na ang mga tawag at yun ay dahil sa idea mo. Ikaw ang nagligtas sa kumpanya namin at sa trabaho ko. Maraming salamat. Walang anuman. Masaya ako para sa inyo. Sabay aya ni Barbara kay Alayson na gumawa uli ng isang TikTok video kasama siya at nung nakita ito ni Valerie at Daisy na nagawa ang dalawa ng video sa isang bakanting opisina ay nagulat ang dalawa. Anong meron? Pangiting tanong ni Daisy na pangiti ding isinagot ni Barbara habang nagiging abala sila ni Alayson sa pag-aayos ng office desk. Nasa na yung dating Barbara at ano nangyari sa full page ad sa dyaryo? Natutunan ko kasi na old is not always gold. Minsan new is what to do. At sabay-sabay na silang nagtatawanan. Tandaan na ang pagpapaulit-ulit sa isang bagay na hindi tama sa paghahanap ng panibago at mas magandang resulta dahil ang bagong resulta ay makakamit mo lamang kung gagawa ka ng bagong paraan
na naaayon sa realidad at panahon. Kung depende sa inyong ninanais, ito ay naging katagana din ni Albert Einstein. Doing something over and over again and expecting different result is not just insanity but also stupidity. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Muli ito ang iyong Teacher Josie Story. Maraming salamat po.